Hindi ka pwedeng mamatay, Gotong Lupa. Malaki ang pakinabang mo sa akin bilang isang matapat kong alagad. Gagawin kitang general sa bagong mundong gagawin ko. Lahat ng mga nabubuhay dito sa mundo ay gagawin kong mga alipin. Ah, Kinararangal ko maging isa sa mga alagad mo, Panginoong Gorgon. Ah, Pinapangako ko, magiging matapat mo kong alipin. Paglilingkuran kita habang buhay. Anumang ipag-utos mo ay palugod kong susundin. Ah, ah, Magaling, Gotong Lupa. Simula ngayon, isa ka na sa mga magigiting kong general. Ikaw na ang papalit sa dati kong general na nasawi noon sa kamay ng isang mortal na hinirang nasugo ng mga diwata sa kanilang propesiya. Ang tinutukoy na general ng isa sa mga prinsipe ng impyerno ay walang iba kundi ang nasawi sa kamay noon ni Pedro. Samantala, sa loob ng mansyon, abala ang lahat sa nalalapit na pagdiriwang sa araw ng kapistahan. Araw ng bispiras kinabukasan, kaya ganoon na lang kabala ang mga tauhan ng pamilya Delgado. Ang lahat ng taga-silbi ay hinati sa ilang pangkat, kabilang na ang ilang mataderong nagsisimula ng kumatay ng mga baboy. Habang doon naman sa asyenda, isinisagawa ng mga alipores ni Mayor Delgado ang pagkatay sa mga tao bilang handa sa mga kauri nilang aswang na nagmula sa mayayamang pamilya. Sumapit ang dapit hapon, kung saan buong araw magkasama sina Romano at Serenity. Ay nagpaalam ng binata sa dalaga. Kailangan na niyang umuwi sapagkat may kapatid siyang kailangan niyang paglaanan ng kaunting oras. Higit sa lahat, may mga obligasyon siya na hindi niya dapat makaligtaan. Ang pagpapakain ng positibong enerhiya sa mga sagradong manok. Subalit, wala siyang kalam-alam na sa maikling panahon ay maraming nagbago sa mga alaga niyang panabong na labis ikinabahala ni Maria at Jolino. Insan, ano kayang nangyari sa mga alagang manok ni Kuya Romano? Bakit sila nagkakaganyan? Para silang mga galit na gustong manakit ng tao. Kuya naman, nasaan ka na ba? Uwi ka na. Hindi ko alam kung bakit sila nagkakaganyan, Maria. Kagabi lang, maayos naman sila. Ano kaya ang nangyari sa mga manok na yan? Hindi ka ba nagtataka, Maria? Palaki ng palaki sila at nagliliyab ang kanilang mga mata. Saan ba talaga galing ang mga manok na yan? Takot at labis na pangamba ang namamagitan kina Maria at Jolino. Magkasama silang napasiksik sa sulok habang nagwawala ang mga panabong na manok. Ang kanilang sukat ay halos 10 beses na ang laki kumpara sa dati. Ang kanilang taas ay malapit nang maabot ang bubong na pawid. Nagmistulang higante ang mga panabong ng manok na tila kaya ng dumunok ng tao. Ang tunay na dahilan kung bakit nagbago ang hugis, sukat, ilos at emosyon ng mga sagradong manok. Dahil nararamdaman nila ang nag-uumako na presensya ng mga demonyo. Lalo na ang hindi masukat na kapangyarihan ng isa sa mga prinsipe ng impyerno na si Gorgon. Habang kumakalat sa buong lalawigan ang napakaitim na aura, ay nagbigay ito ng malaking epekto sa mga sagradong manok na kayang kumain ng enerhiya. Oras na maglaho ang positibo at negatibong kapangyarihan, ay nagdudulot ito ng pagbabago sa ugali ng mga alaga ni Romano. Serenity, kailangan ko nang umuwi. Sa mga oras na ito, malamang hinihintay na ako ng kapatid ko. Magkita na lang ulit tayo bukas. Pangako, sa araw ng piyesta.
magkasama tayong mamamasyal sa bayan at manonood ng palabas. Uuwi ka na agad. Pwede ba? Dito ka na lang matulog. Marami namang bakanting silid. Kung gusto mo, dito ka na lang tumira sa bahay. At isa pa, personal bodyguard naman kita. At higit sa lahat, magkasintahan na tayo, di ba? Malaki din ang utang na loob sa iyo ng mga magulang ko. Kaya, please, dito ka na matulog, Romano. Kung gusto mo, tabi tayo sa kama ko. Serenity naman, inaan mo lang ang boses mo. Baka may makarinig sa iyo. Baka ano yung isipin ng mga magulang mo. Hindi pa tayo maaaring magtabi sa kama. Hindi pa tayo ganun katagal magkasintahan. Tandaan mo, Serenity, mag-asawa lang ang pwedeng magsiping. Sinabi ko bang magsisiping tayo? Ang sabi ko, tabi lang tayong matulog. Pero kung gusto mo, bakit hindi kaya ko namang ibigay ang katawan ko sa iyo? Mahal kita, Romano, at pagmamayari mo na ang puso at katawan ko. Anumang oras, pwede mo akong angkinin. Iyong iyo ko, Romano. Malabong mangyari ang mga pinagsasabi mo, Serenity. Mga bata pa tayo. Marami pa tayong mga bagay na dapat natin unahin at pagtuunan ng pansin. Tulad mo, kailangan mo munang makapagtapos sa pag-aaral. Isipin mo na lang ang pangarap ng mga magulang mo na nais nilang makapagtapos ka sa medisina at maging isang magaling na doktora. Di ba? Pangarap mo maging isang surgeon, unahin mo muna ang pangarap mo bagong iba. Handa naman akong maghintay, Serenity, kahit gaano pa ito katagal. Hindi na tayo mga bata, Romano. May sarili tayong mga desisyon sa buhay na dapat natin pangatawanan. Marami akong pera at may sarili akong bank account. Ano ba ang kinakatakot mo? Kaya na natin mabuhay na hindi umaasa sa tulong ng iba. Nag-iisang anak ako ng pamilya Delgado. Kaya lahat ng yaman na meron ang mga magulang ko ay mapupunta lahat sa akin. Dapat nga magpasalamat ka sa akin dahil babae na lumalapit sa iyo at desperadang makasama ka. Maraming lalaki ang naghahangad na makuha ko. Lahat sila'y nabigo. Kaya maswerte ka, Romano, dahil nabihag mo ang puso ko. Madali mo lang akong napaibig. Hindi makapaniwala si Romano sa mga binitawang salita ni Serenity. Bawat habi ng salita ay napatameme siya. Hindi niya alam kung ano ang nakita sa kanya ng dalaga. Kung iisipin ay isa lamang siyang simpleng binata na walang napatunayan sa buhay. Palaging umahawi sa kanyang isip kung bakit ganon na lang kadesperada ang dalaga na maging asawa siya sa maikling panahon na sila'y nagkakilala. Patuloy niyang sinasabihan si Serenity na huwag magsalita ng kung ano-anong bagay na may kaugnayan sa kanilang relasyon. Upang tumahimik na ang dalaga, ay walang pasabi niya itong siniil ng halik sa labi. Dahilan upang itikom nito ang kanyang bibig. Sa puntong iyon, matapos niyang halikan ng dalaga, ay nagwika siya na itikom na ang bibig. Binulungan niya ito na pumapayag na siyang tumira sa mansyon sa isang kondisyon. Balak niyang sa mansyon na rin manirahan sina Maria at Jolino. Nakiusap siya dito na tulungan siyang kumbinsihin ang magulang nito na bigyan siya ng pahintulot tumira ang kanyang mga mahal sa buhay na hindi naman nagawang tanggihan ng dalaga. Talaga? Mananatili ka na rito sa mansyon? Kapag pumayag ang mga magulang ko na tumira dito sina Maria at Jolino? Bukas, isama mo na sila rito. Hindi na kailangan ng pahintulot ng mga magulang ko. Sigurado naman ako na papayag sila mami at daddy.
O sige, bukas ng bukas, isasama ko na sila dito. Maraming salamat, Serenity. Salamat dahil pinagkatiwalaan mo ko. Pangako, mamahalin kita hanggang sa huling sandali ng ating mga buhay. Aalagaan ka at poprotektahan sa anumang panganib. Ikaw lang ang babaeng nagmamay-ari ng puso ko. Sumpaman. Mahal na mahal din kita, Romano. Ang buhay mo ay buhay ko rin. Kapag namatay ka, para na rin akong namatay. Tandaan mo ito, Romano. Magkasama tayong ibabaon sa hukay. Oras na isa sa atin ang mamatay. Ito'y tanda ng ating sumpaan. Simula ngayon, magkarugtong na ang ating mga bituka. Magkasama nating haharapin ang kamatayan. Magkahawak kamay tayong tatawid sa kabilang mundo. Mapa-impyerno man o langit. Ganon kita kamahal, Romano. Ang bawat katagang binitawang salita ni Serenity ay nagmarka sa puso't isipan ni Romano. Alam ng binata na seryosong dalaga sa binuo nilang relasyon na magbibigay sa kanya ng mabigat na obligasyon na dapat niyang panagutan. Sa kabilang dimensyon naman ay tinipon ni na Pedro at luwalhati ang mga kabalyerong may malawak na kaalaman sa pakikipagdigma. Mga mandiribang hinubog ng binatang sugo na tanging pakikipaglaban lamang ang tungkulin at katangian na kayang makipagsabayan sa kampo ng kadiliman. Sila'y mga engkantado na may kakayahang magbalat kayo bilang tao. Sa pamamagitan ng sagradong manok na nasa mundo ng mga tao, ay madali silang makakagawa ng lagusan mula sa kanilang dimensyon. Matapos magpaalam sa isa't isa ni na Romano at Serenity, ay formal namang nagpaalam ang binata kay Mayor Delgado. Inatid siya ni Mang Ruben sa entrada ng malawak na kalsada sa daanan ng mga pampublikong sasakyan. Nais niyang umuwi mag-isa sapagkat alam niyang may mga tungkulin pa na dapat gawin ang driver. Lalo't isa din ito sa mga pinagkakatiwala ng pamilya Delgado bukod kay Kapitan Magno. Pumalat na ang dilim sa buong paligid bago siya nakasakay ng jeep. Habang nasa biyahe si Romano, ay tila maraming bagay ang nagpapagulo sa kanyang pagkatao. Mula sa malayo ay unti-unti na niyang nararamdaman ang kakaibang presensya na minsan na niyang nadama mula sa dambuhalang demonyo na pinasnang ng kanyang kuya Pedro. Ngunit ang nagpapabagabag sa kanyang diwa ay ang malakas na aura ng kanyang mga alagang panabong. Konektado ang espiritual niyang kapangyarihan sa mga sagradong manok, kung kaya't alam niyang may kakaibang nangyayari. Sa tuktok ng burol, magkakasunod na lumabas sa lagusan ang hindi mabilang na mga demonyo, mga disipulong tapat na ninilbihan kay Gorgon. Ang kanyang mga alagad ay lahat iniluwa ng itim na lagusan bago ito tuluyang magsara. Halos mapuno ang tugatog ng libu-libong sundalo ng impyerno. Panginoong Gorgon, bilang bago mong general, may gusto sana akong hilingin sa iyo. At ano naman ang hihilingin mo? Hihilingin ko sanang ibalatom na lang sa akin ang buhay ng mga taong yan. Ang tinutukoy mo ba ang mga insektong nakatali sa krus? Oo, Panginoon. Sila nga ang tinutukoy ko. Pagbibigyan mo ba ang kahilingan ko? Sino ba sila? Mahalaga ba sila sa'yo? Sila ang mag-iina ko. Mahal kong Panginoon, palayain mo sila kapalit ng tungkulin ko bilang bago mong disipulo.
Sino ka? Para humiling ng kasunduan. Isa ka lang hamak na alipin. Sige, pagbibigyan kita sa kahilingan mo. 4 sa kanila ang mabubuhay at 1 ang mamamatay. Ngayon, pumili ka kung sino sa kanila ang dapat mong buhayin. Dito ko malalaman kung tapat ka nga bang alagad. Mga alagad ko, dalhin dito sa harapan ko ang 5 insekto. Namilog ang mga mata ni Mr. Santiago sa naging tugon ng kanyang Panginoon. Hindi niya sukat akalain na kailangan pa niyang pumili sa kanyang mag-iina kung sino ang kailangan niyang buhayin. Isa ang kailangang isakripisyo kapalit ng ilang buhay. Matapos kalagan ng ilang demonyo ang mga bihag, ay dinala sila sa harapan ni Gorgon. Halos nilamon ng matinding hilakbot ang mga bata sa nakakakilabot na anyo ng dambuhalang Diablo. Ngayon, pumili ka sa kanila kung sino ang mamamatay. Kung nahihirapan ka pumili, hayaan mo na ako na lang ang pipili kung sino ang maglalaho. Pansamantalang hindi makaimik ang vice-alkalde sa nais mangyari ng dambuhalang demonyo. Nais niya makabawi sa kanyang mag-iina, ngunit malabo na iyon mangyari. Naiipit siya sa isang sitwasyon na kung saan kailangan niyang magsakripisyo ng isang mahal sa buhay. Habang tulala siya at pinagmamasan ng pamilya ay bigla na lamang siyang napaluhod sa lupa nang lamunin ng buo ni Gorgon ang isa sa kanyang mga anak. Malapitan niyang nasaksihan kung paano lantakan ng Diablo ang bawat tibla ng laman ng kawa-awang bata. Dinig niya ang bawat lagatok ng mga buto na nagbibigay sa kanya ng matinding kirot sa puso. Sa labis na pagkatakam ng dambuhalang Diablo sa sariwang laman ng tao, ay muli naman nitong nilantakan ang isa pang bata. Tiimbagang na pinapanood ni Vice Mayor Santiago ang kanyang Panginoon habang isa-isang kinakain ng kanyang mga anak. Sa tindi ng galit ng kanyang may bahay, ay mabilis itong nagpalit anyo bilang isang gabunan. Subalit ang kanyang pagpapalit anyo bilang halimaw ay hindi umubra sa prinsipe ng kadiliman. Ni hindi man lang bumaon sa katawan ng Diablo ang matatalas niyang kuko. Ang paghahangad ng ginang na makaganti sa nilalang na kumain sa kanyang mga anak ay humantong sa kanyang mabilis na kamatayan. Ang kanyang katawan ay walang habas na pinagpiyesta ng mga demonyo, sapagkat tanging bata lamang ang nais kainin ni Gorgon. Walang natira ni isang buhay sa pamilya ni Vice Mayor Santiago. Gayunpaman, kahit na nanggagalitin sa galit ang pinuno ng mga halimaw, ay hindi siya nagpakita ng anumang emosyon sa harap ng dambuhalang Diablo. Sa isip niya, balak niya itong patayin at himayin ng pinong-pino, ngunit hindi niya magawa. Wala siyang laban dito, bagamat isang bagay ang nabuo sa kanyang isipan. Oras na makahanap siya ng pagkakataon na patayin ito, ay hindi siya magdadalawang isip na samantalahin ito. Sa ngayon, kailangan niya munang magpanggap bilang isang matapat na disipulo bago gumawa ng hakbang na maipagiganti ang kanyang mag-iina. Okay, magandang gabi o araw sa inyo, nasaan man kayo naroon. Shoutout portion po tayo. At kung bago lang po kayo sa aking channel, ay huwag naman po kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell upang ma-notify kayo kung may bago akong upload. Salamat. Okay, unahin ko na ang aking newbie na subscriber. Okay, Liwaga at Sindak.
shoutout sa iyo. Kay Mara Cortez, Mara Corti. At kay Miss Aya Stories, Hilda Suerte, Rosie Di Mesa, shoutout po sa inyo. Kay Baldayo 36, shoutout sa inyo. Kay Luis Abad, kay Mark Dennis Barbaro, shoutout sa inyo mga boss. Lynn Traya Ayon Cruz, shoutout po sa inyo. At kay Madam Angel Bueno, na mahilig sa TikTok. At shoutout na rin sa gumawa ng aking logo sa ating Mutin channel. Walang iba ko hindi si Sir Chris Stories, na madalas na minsan lumalabas din ang boses ko doon. Suportahan po natin ang kanyang channel sa kanyang magagandang animation. At sa mga sumusuporta po na madalas makinig, maraming salamat po sa inyo. Kay Miss, shoutout po kay Miss Pers Nida Kiambao, shoutout po sa inyo madam dyan sa Canada. At kay Madam Yoli Gintebano, shoutout po dyan sa inyo madam sa US. Kay paring Noel Omra, Rock and Moto Vlog. Kay Madam Tina Manonolat at kay paring Eduardo Mayermita, shoutout sa inyo. At isa-shoutout ko na rin ang dalawa kong writer na magagaling na sina Dags Rain at si Boss Daddy Ink Diaries. Kay Madam Daragang Magayon at kay Madam Condensa, shoutout po sa inyo. At sa mga kasangga nating narrator, unahin ko na sina Fire Eye Tagalog, kay Boss Nard, shoutout po sa inyo boss. Kay Ang Pahina at kay Miss YG Horror Stories, shoutout sa inyong dalawa. At kay Madam Geraldine Diary, kay Aya Stories, at kay Madam Kababalagang Kwento ni Binibining Imaynasyon, na walang iba kundi si Madam Norian Borromeo, shoutout sa inyo. At kay Boss Bong ng Calvaliero, shoutout po sa inyo boss. At kay Ang Bantay, at kay Boss Kira ng Inig Story, shoutout po. And last, si Madam Antingera, shoutout po sa inyo. Okay mga katambol, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Inulit ko po sa mga bago pong dating dito sa aking channel, huwag niyo po kalimutan mag-like and subscribe. Yun lang, God bless.